In the shelter of thy wings, I will hide in thee, hide in thee. There is no other place I would rather be, in the shelter of thy wings, in the shelter of thy wings, in the shelter of thy wings. I will hide in thee, hide in thee. There is no other place I would rather be, in the shelter of thy wings. I would find your loving kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice, and I'll rejoice in the shelter of thy wings. Yes, in the shelter, in the shelter of thy wings. I will hide in thee, hide in thee. There is no other place I would rather be, in the shelter of thy wings. I would find your loving kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice, and I will rejoice in the shelter of thy wings. I would find your loving kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice, and I will rejoice in the shelter of thy wings. In the shelter of thy wings. In the shelter of thy wings. Hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil tunay, O God, shelter of thy wings. Your wings, Lord. Nararamdaman namin ang iyong protection. Nararamdaman namin ang kapayapaan, kaganahan sa aming mga buhay. Dahil, Lord, nasa kanlungan kami na matatag. Lord, katulad ng isang inahin na pinoproteksyonan ng kanyang mga sisiw. Thank you, Lord, for the strength. Thank you, Lord, for the joy, the peace, grace under your wings, O God. And we bring back all the glory, praises, and adoration to your name alone. Amen. Hallelujah. So, purihin ng Panginoon at tayo po ay dumako na sa ating paghayag ng salita. At mapapansin po natin doon sa mga nakalipas na panahon ay sa mga naibigay ko ng mensahe sa pamamagitan ng ating Panginoon through the scriptures, mapapansin po natin na ando doon talaga ang kapurihan ng kanyang pangalan. At kung mapapansin po natin sa mga nakaraan, ang proteksyon niya, ang paggabay niya, doon sa mga tapat na sumusunod sa kanya,
ay talaga namang hindi nagbabago. So ang susi dito kaya nga tayo tinawag na mga anak ng Diyos dahil sa ating pagtanggap sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pangalan, pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesus na sabi nga sa Book of John na if we receive Him and believe in His name, we are became children of God. So ngayon, buksan po natin ang ating scripture sa Psalms 46 verse 1 to 11. Psalms 46 verse 1 to 11. Makikita po natin dito kung paano ang Diyos na ating sinasamba ay nagbibigay ng protection doon sa mga taong tapat na sumusunod at sa mga taong siya lamang ang tinataas sa kanilang mga buhay. So, umpisahan ko po ang Psalms 46 verse 1 to 11. Verse 1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot. Mundong may mayanig man kahit na sa dagat ang bundok matangay. Kahit na magngalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umagay ay kanyang alaga. Nangingilabot din bansa't kaharian. Sa tinig ng Diyos lupay na paparam. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikay hahanga, maging pagbabaka, ay napatitigil, sibat at palasoy madaling sirain, baluting sanggalang ay kayang tupukin. Sinabi niya, ihinto ang labanan. Ako ang Diyos, dapat ninyong malaman, kataas-taasan sa lahat ng bansa. Sa buong sanlibutan, pinakadakila, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Tayo pong lahat ay manalangin. Purihin ka, O Diyos, tapat ka sa iyong pangako, hindi ka nagbabago, ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Tapat ka at ikay ang aming kanlungan, ang aming pananggahan. Ikaw ang aming kublihan. Yes. Ikaw ang aming sinisilungan. Ang presensya mo ang siyang protection ng aming mga buhay. Lalo na sa oras ng kaguluhan, ng kagipitan, ng kinakaharap namin mga bagay sa pang-araw-araw. Salamat o Diyos dahil sa ilalim ng iyong kanlungan nandoon, Lord, ang kapayapaan, kapanatagan ng aming mga buhay. Salamat Ama, inaangkin po namin ang katagumpayan mo lagi sa aming mga buhay. Ito po ay binabalik namin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So nakikita po natin na dito sa psalmist, itong psalmist na ito, kaya nabanggit nila ito, dahil nga naranasan at nangyari ito sa mga kapanahunan, lalo na sa buhay ni Hezekiah. At makikita kung i-connect natin yan mamaya doon sa history ng pagiging hari ni Hezekiah. Makikita natin na itong psalmist halos doon, patungkol doon ang pangyayaring ito. So ulitin ko po, lahat na nabibitawan ng psalmist na ito ay mapapansin natin na ito'y naranasan nila sa mga kapanahunan na yon. Katulad din natin, lahat ng maibibitaw ng ating salita, ito po'y karanasan natin sa ating buhay. So, ang title po natin sa umagang ito ay God's Great Care for His People. Ang dakilang pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga anak. So, ito po ang title natin. God's Great Care for His People. Ang dakilang pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga anak. So, theme natin, how great is God's care for His people? Gaano ba kadakila ang pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga anak? Gaano ba? Sa mga nakakaranas, gaano ba kadakila ang pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga anak? Una, God covers His people in times of trouble.
So dito po natin makikita na ang Diyos, pinoproteksyonan ng Diyos ang kanyang mga anak sa oras ng kaguluhan. Ito ba'y nararanasan natin sa kasalukuyan? Kasi ito ang nature ng Diyos sa mga anak niya. Ang mga anak niya yung tapat na sumusunod sa Kanya. Kaya nga tinuring niyang anak. So, pinoproteksyonan ng Diyos ang kanyang mga anak sa oras ng kaguluhan. Verse 1 to 3. Ito po, basahin ko. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman. Kahit na sa dagat ang bundok matangay. Kahit na magngalit, yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. So, dito po natin makikita na ando doon ang proteksyon at ando doon ang gabay ng ating Panginoon. So, how God covers His people in times of trouble? Paano pinoproteksyonan ng Diyos ang kanyang mga tao sa oras ng kaguluhan? God is our refuge. Iyon binanggit sa verse 1. Ang Diyos ang ating kanlungan, refuge, shelter, stronghold. Ito po ang kanlungan natin. Kaya bakit tayo matatakot kung mayroong mga kaguluhan na ganyan? If God is our refuge, kung sa Diyos tayo manganganlong, makakasumpong tayo ng kalakasan sa Kanya sa oras ng kaguluhan. We can find strength in Him in the midst of adversity. So dito po natin mapapatunayan na ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay naririyan handang sumaklolo anumang oras. Provided we are faithful din sa Kanya, sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Number 2, we can receive an ever-present help from Him in the midst of adversity. Lagi siyang nakahandang sumaklolo sa oras ng kaguluhan. Therefore, we should not be afraid. Huwag tayong matakot. Even the earth is destroyed, even the waters roar. Kaya hindi dapat tayo matakot. Mundo man ay mayanig o ano pa mang kaguluhan ang ating kinakaharap. Dahil ang Diyos, alam niya ang nangyayari sa sitwasyon ng ating buhay. So, kailangan lang, lagi rin tayo, sa panahon na ito, lagi rin tayong tumawag sa Kanya. Kung hindi ka tatawag, kahit ang ambulance, pag di mo tawagan, hindi dumarating. So, dito, ito ang experience ni Hezekiah. Bakit ito nasabi ng salmista? God is our refuge and our strength, and ever-present help in times of trouble. Nung si Hezekiah ay hari ng Huda, nakaranas siya ng panggigipit mula kay King Sennacherib ng Assyria. Nais kasi ni King Sennacherib na lipunin ang bansang Huda kung saan naroon ang Jerusalem at ang templo ng Diyos. Natakot si Hezekiah. Siyempre, mas marami at mas magaganda ang armas ng mga Assyria dahil sa dami ng nilang nalipol na mga bansa at mas malalakas ang kanilang mga sundalo at masasamang tao sila. Anong nangyari sa kanila pag sila ay nasakop ng mga Assyria na masasamang tao at walang takot sa Diyos? So, pero nanatili ang pagtitiwala ni Haring Hezekiah sa Diyos sa tulong ni Propeta Isaiah. So, ganun ba tayo? Nananatili ba tayo sa oras na itong nararanasan natin na kaguluhan, itong problema natin sa kinakaharap? Ito ang nangyari sa dahil natakot si Hezekiah, mapapansin natin 2 Kings chapter 19 verse 1 to, nang marinig ni Haring Hezekiah ang balita, pinunit niya ang kanyang damit, nagdamit siya ng sako para ipakita ang kalungkutan niya at pumunta siya sa templo ng Panginoon para manalangin. Pinapunta niya kay Propeta Isaiah na anak ni Amos, sina Eliakim, na tagapamahala ng palasyo, Shebna, nakalihim, at ang mga punong pari na nakadamit ng sako. Nang naipaalam na ng mga opisyal ni Haring Hezekiah ang mensahe kay Isaiah, sinabi ni Isaiah sa kanila, sabihin ninyo sa inyong amo na ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag kang matakot na sa narinig mong paglalapastangan sa akin ng mga tauhan ng hari ng Assyria. Pakinggan mo, pupuspusin ko ng espiritu ang hari ng Assyria, makakarinig siya ng balita na magpapabalik sa kanya sa sarili niyang bansa at doon ko siya ipapapatay sa pamamagitan ng espada. So pinagtanggol ng Diyos si Hezekiah at ang mga Israelita sa mga taga-Assyria. Ito ang sinabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makakapasok sa lungsod ng Jerusalem ni hindi makakapana kahit isang palaso rito. Hindi siya makakalapit na may
pananggalang o kaya mapapaligiran ang lungsod para lusubin ito. Babalik siya sa pinanggalingan niya sa daan na kanyang tinahak. Ako ang Panginoon ay nagsasabing hindi siya makakapasok sa lungsod na ito. Iingatan at ililigtas ko ang lungsod na ito para sa karangalan ko at dahil sa pangako ko kay David na aking lingkod. Kinagabihan, pumunta ang anghel ng Panginoon sa kampo ng Assyria at pinatay niya ang 185,000 kawal. Kinaumagahan paggising ng mga natirang buhay, nakita nila ang napakaraming bangkay dahil dito umuwi si Sennacherib sa Ninive at doon tumira. Isang araw habang sumasamba si Sennacherib sa templo ng Diyos niyang si Nisroch, pinatay siya ng kanyang dalawang anak na lalaki na sina Adramelech at Sharezer sa pamamagitan ng espada at tumakas ang mga ito papunta sa Ararat at ang anak niyang si Esarhaddon ang pumalit sa kanyang bilang hari. So nakita natin kung gaano ang Panginoon katapat sa kanyang pangako na pag sinabi po protection ng kita, puprotekta talaga ang Panginoon. So dito hindi pa ba tayo namamangha sa kapangyarihan ng Diyos? So pagpatuloy natin, tunay, God is our refuge and our strength and ever-present help in times of trouble. Kung mga nganlong tayo sa Kanya. So kung doon tayo magpapasakop sa Kanya, God is faithful to answer our prayers. Lalo na sa panahon ngayon, dapat doon tayo lumapit sa Panginoon na makapangyarihan sa lahat. So tayo, ano ang naranasan nating kahirapan sa ngayon? Ang coronavirus, sabi nga ng mga leaders ng bawat bansa, we are at war sa ngayon. At matindi ang ating kaaway dahil hindi ito nakikita. Lumakad ka lang sa labas at meron kang nakatabing may COVID-19, pwede ka nang mahawaan. At ang matindi pa nito, wala pang naimbentong gamot. Kaya, palakasan na lang ng immune system. As of now, nasa 3,271,892 na ang cases all over the world. At nasa 232,807 ang patay. Marami ang tao ang nakakaranas ng stress, anxiety, and depression dahil makamahawa. Ang iba, nagpapanik na kahit wala namang COVID medyo makatilang ang lalamunan, hindi makakahinga because of fear, sa takot. So ngayon, saan ka matatakbo? May matatakbuhan ka pa ba? Wala. Ano ang dapat natin gawin sa gitna ng ganitong kaguluhan? Remember that God covers His people in times of trouble. We can take refuge in Him. We can find strength in Him, for He is an ever-present help in times of trouble. Sabi nga sa awit 9:9, Panginoon, kayo ang lalapitan ng mga inaapi at kublihan sa panahon ng kahirapan. Amen ba tayo dyan? Amen. So walang ibang lalapitan kundi ang Panginoon. So itong prayer ni David, the Lord is my strength and my shield. My heart's trust in Him and He helps me. My heart leaps for joy. And with my song, I praise Him. Ito ba? Nandito rin ba sa puso natin? Yung mga katulad ng panalangin ni David, na ito po ay nagpaparamdam sa Panginoon na tunay, umaasa lang si David sa kapangyarihan ng Panginoon. Na siya'y sa oras ng kaguluhan, kagipitan, ay patuloy na sasakluluhan ng ating Panginoon. So, ito na. Pangalawa, how great is God's care for His people? God makes His people experience joy in times of trouble. Tama po ba yan? Kahit na, naalala ko naman ang Psalms 23, na kahit ang kapaligiran mo ay magulo, may kapanatagan ka, may kapayapaan ka, may kagalakan ka. Marami tayong nakikita sa verses ng Bible, sa James, na kailangan maging magala ka oras na makakaharap natin mga pagsubok sa buhay. Sabi nga, God makes His people experience joy in times of trouble. Tinutulungan ng Diyos ang mga anak niya na makaranas ng kagalakan sa gitna man ng paghihirap. Amen. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. So, verse 4 and 5, may ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot.
Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. So, mantakin mo, ito ang sinasabi ng psalmist kasi ito ang mga naranasan niya na alam ko ang istorya dyan. The old temple ay nasa labas, walang tubig doon, but gumawa si Hezekiah dyan ng tubig para makasuporta sa pangangalanan ng Israel. How God makes His people experience joy in times of trouble. So sabi doon sa verse 4, there is a river whose streams make glad the city of God. The river makes glad the city of Jerusalem in the midst of trouble. Paano nagdala ng galak ang ilog sa bayan ng Diyos sa oras ng kaguluhan? Paano nga ba? Ito ang istorya. Ang Jerusalem ay isa sa ilang mga sinaunang lungsod na hindi itinayo sa may ilog. Ang mga sinaunang lungsod ay nangangailangan ng tubig malapit sa ilog. Lalo na sa isang pagkubkob ng salakay ni Sennacherib ang Jerusalem, sigurado siya na ang kakulangan ng tubig ng Jerusalem ay tuluyang mag-udyok sa kanila na sumuko kaagad. Ngunit hindi alam ni Sennacherib ang Jerusalem ay may mapagkukunan ng tubig. Ang matalinong si Haring Hezekiah ay nagtayo ng isang underground tunnel na lihim na nagdadala ng tubig ng 1,777 talampakan sa pamamagitan ng solidong bato mula sa bukal ng Gihon patungol sa pool ng Siloam. Ang maliit na ilog na ito ay nagtustos ng lahat ng kanilang mga pangangailangan sa panahon ng pagkubkob. Jerusalem, the city of God, hindi niya ito hahayaang masira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Kung mapapansin mo doon, yun ang sinabi ng Diyos doon sa pinaabot kay Hezekiah through Isaiah na hindi niya hahayaan na malusog ang bansang Judah dahil kay David na tapat na sumusunod at naglilingkod sa kanya. So, sabi ng 4:14 ng John, Jesus told the woman at the well, whoever drinks of the water that I shall give him shall never thirst, but the water I shall give him shall become in him a well of water springing up to eternal life. So nag-shift tayo sa spiritual na buhay. Jesus also said in 7:37-38, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture said, from his innermost being shall flow rivers of living water. He was referring to the Holy Spirit who is given to every believer. So tayo, pag dumating ang na yan, kaya nga, yung tubig na yan na magbibigay sa atin ng galak, sa literal na lang na example, pag hindi ka makainom ng tubig sa buong maghapon, wala ka talagang kasiyahan sa buhay. Pero kahit na wala kang makainom ka ng tubig, ando doon ang kasiyahan mo. So whatever problem rage against us, God is His Spirit, the ever-flowing river who sustains us and gives us gladness even while we're under siege. So sabi ni Pablo, nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang siya rin magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya para patuloy na lumago ang iyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So pangatlo, how great is God's care for His people? God abolishes or silences His people's enemies. So, di ba natin napapansin yan? Kaya nga sabi ko, kung may kalaban man tayo, sabi nga ng Diyos, God is, vengeance is mine, sabi ng Diyos. Kaya dito, sa pangatlo natin, God abolishes or silences His people's enemies. Pinatatahimik ng Diyos ang kumakalaban sa Kanyang mga anak. Kaya kahit hindi ka gumanti, alam na ng Diyos yan. Nakita yun. Pinakita ni Hezekiah kung gaano siya katapat sa Diyos. Nagsuot siya ng sako dahil natakot siya. At come to the rescue ng Panginoon. Kaya anytime, ever present in times of help, in times of trouble. So dito po natin makikita na hindi tayo papabayaan ng Panginoon hanggang tayo rin ay hindi nagpapabaya sa ating sa pagsunod sa kanyang kalooban. So sa 6 and 7, nangingilabot din bansa't kaharian sa tinig ng Diyos, lupa'y napaparang. Nasa atin ang Diyos
na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikay hahanga. So nakita natin yung nangyari doon sa kampo ng Assyria. Ano nangyari doon? 180,000 na sundalo o more than na pumunta lang isang anghel lang. Linipo lahat yun. So, kung ano bang kinakatakutan natin ngayon, kayang lipulin, kayang patigilin ng Panginoong Yesus yan. Pero depende yan sa katapatan ng iyong paghiling at kung ikaw ay tinuturing na anak ng Diyos ng Panginoon. So how God abolishes or silences His people? People's enemies. He brings destruction to the world. Nakita natin. So, nakita natin sa buhay ni Hezekiah. Sinira niya yung mga kalaban. He brings protection to His people. His voice brings desolation on earth. So makita natin na kayang, sabi nga kahit ang bundok mapunta man sa dagat. Kung tayo, ang kanlungan natin ay ang Panginoon, we are safe. Kung maalala nyo yung Goshen, sa lahat ng mga peste o anuman na dumating, ang Goshen ay safe. Safe place for the people of Israelites. Kasi may covenant at sila yung tinagurian na mga peoples of God. At sila, kaya doon sa kay Jacob, doon itinatag ang yung Israel. Kaya nga Israel originally, pangalan niya ay Jacob at naging Israel. So dito mapapansin po natin na kung ikaw ay ang kanlungan mo ay ang Diyos na sinasamba ni Abraham, Isaac, at Jacob. Of course, ang protection ay nandoon sa iyo. So nakita po natin na how God abolishes or silences His people's enemies. He brings destruction to the world. He brings protection to His people. His voice brings desolation on earth. So makita po natin sa 2 Kings chapter 19 verse 20 to 28. Ang paglipol kay Haring Sinakerib. Itong ginawa ng Diyos. Pagkatapos nagpadala si Isaias na anak ni Amos ng mensahe kay Hezekiah ng ganito. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, narinig ko ang panalangin mo tungkol kay Haring Sinakerib ng Assyria. Ito ang sinabi ko laban sa kanya, kay Haring Sinakerib. Pinagtatawanan at iniinsulto ka ng mga naninirahan sa Sion. Ang lungsod ng Jerusalem, umiiling-iling sila sa paghamak sa iyo habang nakatalikod ka. Sino ba ang hinahamak at nilalapastangan mo? Sino ang pinagtataasan mo ng boses at pinagyayabangan mo? Hindi ba't ako ang banal na Diyos ng Israel? Kinutya mo ako sa pamamagitan ng iyong mga sugo. Sinabi mo pa sa pamamagitan ng aking maraming karuwahay na akyat ko ang mataas na bundok pati na ang tuktok ng bundok ng Libanon. Pinutol ko ang pinakamataas na mga puno ng sentro at natatanging sipres nito. Nakarating ako sa tuktok nito at may makapal na kagubatan. Naghukay ako ng balon sa ibang mga lugar at uminom ng tubig mula rito. Sa pagdaan ko, natuyo ang mga sapa sa Ehipto. Totoo ngang winasak mo ang mga napapadirang lungsod. Pero hindi mo ba alam na matagal ko nang itinakda yun? Mula pa noon, na plano ko na ito. At ngayon, ginawa ko na ito. Ang mga mamamayan ng mga lungsod na iyong nilipol ay nawalan ng lakas, natakot sila at napahiya. Para silang mga damo sa parang na madaling malanta o mga damong tumutubo sa bubungan ng bahay na pagkatapos tumubo ay nalanta rin agad. Pero alam mo ang lahat tungkol sa iyo. Alam ko ang lahat tungkol sa iyo. Kung saan ka mananatili, kung saan ka galing, kung saan ka papunta, at kung gaano katindi ang galit mo sa akin. Dahil narinig ko ang galit mo, ang pagmamayabang sa akin, lalagyan ko ng kawit ang ilong mo at bubusalan ko ang bibig mo at hihilahin ka pabalik sa iyong pinagmulaan, sa daan na iyong tinahak. Ito ang sinabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makakapasok sa lungsod ng Jerusalem, ni hindi makakapana kahit isang palaso rito. Hindi siya makakalapit sa may pananggalang o kaya'y mapapaligiran ang lungsod para lusubin ito. Babalik siya sa pinanggalingan niya sa daan ng kanyang tinahak. Ako ang Panginoon.
ay nagsasabing hindi siya makakapasok sa lungsod na ito. Iingatan at ililigtas ko ang lungsod na ito para sa karangalan ko at dahil sa pangako ko kay David na aking lingkod. Kinagabihan pumunta ang anghel ng Panginoon sa kampo ng Assyria at pinatay niya ang 185,000 kawal. Kinaumagahan pagising ng mga nagtitirang buhay, nakita nila na napakaraming bangkay dahil dito umuwi si Sennacherib sa Nineveh at doon na tumira. Isang araw habang sumasamba si Sennacherib sa templo ng Diyos niyang Sinisroc, pinatay siya ng kanyang dalawang anak na lalaki na sina Adramelech at Sharezer sa pamamagitan ng espada at tumakas ang mga ito papunta ng Ararat. At ang anak niyang si Esarhaddon ang pumalit sa kanya bilang hari. So nakita natin kung gaano nagbibigay ng protection ang Panginoon. Kaya yan, sinama ko lahat dahil yan ay nakalagay sa Biblia. So kung mapapansin natin ang Psalms 46, kung ano nabanggit niya doon, ang mga psalmist, mapapansin natin na ito'y nangyari nung kapanahonan ni Hezekiah. As ang propeta at that time si Isaiah, na siya ang nagpaparating ng mulang salita sa ating Panginoon. At nagkaroon ng katuparan. Nakita natin kung paano tumutugon ang Panginoon. Ang point ko dito kasi kung paano tumugon ang Diyos sa kahilingan ng taong tapat na sumusunod sa Kanya. Kaya lagi ko nang babanggit noon pa, may mga panahon pa tayo. Kaya nga tayo binigyan ng oras, nilockdown tayo para magbigay tayo ng atensyon ng panahon sa Panginoon. Nakita natin dito kung paano tumutugon ang Panginoon sa mga lingkod niya na tapat na sumusunod sa Kanya. So, tayo ba? Ang kalagayan ba natin? Itong lockdown natin, ito bang binigyan tayo ng panahon ng Diyos para magbigay tayo ng panahon sa Kanya? Binibigay ba natin ang panahon natin sa Kanya o sa mga ibang panahon? Kaya dito, nakita natin, kung tapat ka na sumusunod sa Kanyang kalooban, nagbibigay ka ng oras, di ba na masayang ang oras mo, pero sa Kanya, ang bilis naman ang saklolo ng Panginoon in times of trouble. So ito po. So tayo, sino ang kumakalaban sa atin ngayon? Ang coronavirus. Ayon sa pangako ng Diyos, He abolishes people's enemies. Pinatatahimik niya ang mga kumakalaban sa kanyang mga anak. Kayang patahimikin ng Diyos ang virus na yan. Kaya ng Diyos utusan ang virus na yan na lumayo sa atin. At di tayo mapinsala. So kung nagawa niya yun doon, sa panahon ni Hezekiah, sa sundalo na halos natatakot si Hezekiah dahil ang Assyria talagang grabe yun. Napakadami pa nila. Pero tingnan mo ginawa ng Diyos. Kaya rin ngayon mangyari yan. Tayo lang ang inaantay na maging totoo, maging tapat sa pagsunod sa kanyang kalooban. So sa awit 21, verse 4 to 8, pakinggan mo ito. Nag-iingat sa mga taga-Israel ay hindi umiidlip o natutulog. Ang Panginoon ang nag-iingat sa iyo. Siya ay kasama mo upang ikaw ay patnubayan. Hindi makakasakit sa iyo ang init ng araw o ang liwanag ng buwan kung gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan. Pati ang buhay mo ay kanyang iingatan. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo nasaan ka man, ngayon at magpakailanman. So, ang Diyos, yung ating protection literally, ano lang yan? Kumbaga, wala pa yan. Ang real protection comes from God. Kaya wag po nating baliwalain. Isa pang kumakalaban sa atin ang mga umaakusa sa atin bilang mga anak ng Diyos. Sabi ng Exodus 23 verse 22, kung makikinig lang kayo ng mabuti sa sinasabi niya at gagawin ang lahat ng sinasabi ko, lalabanan ko ang iyong mga kaaway. So, kaya dito ma-determine kung ikaw ay sumusunod, huwag mo nang intindihin yung mga umalipos na kung ano yan. Ang Diyos nang bahala doon. Vengeance is mine, says the Lord. Amen. So, itong pang-apat natin. How great is God's care for His people? God makes His people rest in His presence in times of trouble. So, Amen. God makes His people rest, may kapahingahan in His presence in times of trouble. Verse 19 to 11, may kapahingahan o kapayapaan ang kanyang mga tao sa kanyang piling sa gitna man ng kaguluhan o kahirapan.
may kapahingahan o kapayapaan ang kanyang mga tao sa kanyang piling sa gitna man ng kaguluhan o kahirapan. Sabi sa verse 9 to 11, maging pagbabaka ay mapatitigil. Sibat at palasoy madaling sirain. Nakita natin yun. Doon sa sinabi kay Hezekiah na kahit isang palaso man lang nang mula sa Assyria ay hindi makakapasok. Baluting sanggalang ay kayang tupukin. So walang nagawa ang protection ng taga-Assyria nung dumating ang anghel doon. Sinira sila lahat. Sinabi niya, ihinto ang labanan. Napatigil. Ako ang Diyos. Dapat ninyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa sa buong sanlibutan pinakalakila. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Amen. So, gaano ba tayo ang puso natin katapat sa paniniwala na ang Diyos ay kayang gawin ito sa kapanahonan natin? Tayo ang makakapaghusga nito. Kasi itong mga psalmist, kaya nila nabanggit ito dahil ito ang kanilang napatunayan na tumutugon ang Diyos sa oras ng kahirapan, sa oras ng kaguluhan ng kanilang buhay, sa lahat ng kinakaharap nila sa araw-araw. Kaya na-express nila, nasasabi nila ito, na ang Diyos, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. So, praise God. At ito ang nasabi ng psalmist. At sa atin ngayon, ito rin ang challenge ko sa inyo. Ito rin ba ang nasasabi nyo mula sa inyong puso? At kung yan ay totoo, ang Diyos, ever ready yan to help in times of trouble. So how God makes His people rest in His presence in times of trouble? Pwede tayong maging mapayapa sa gitna man ng unos o kaguluhan dahil He is God who is in control of everything. He stops the war and destroy their weapons. Siya ay ang Diyos na may control ng lahat ng bagay. Kaya niyang patigilin ang mga digmaan at sirain ang kanilang mga sandata. He is the Almighty God who is our strength. Siya ang makapangyarihang Diyos na ating kanlungan. Naniniwala ba tayo dito? Amen. Praise God. So, He is the Almighty God who is our stronghold. Kublihan, protection. Yan ang, kumbaga, yan ang hadlang sa mga kalaban para hindi tayo masira. Siya ang naghahadlang sa mga kaaway para hindi tayo mapasok ng ating kalaban, yung mga masasama. Katulad ng ginawa niya doon sa Huda, kay Hezekiah. Hindi pinapasok ng Diyos. Sabi ng Diyos, hindi kayo makakapasok. Kahit ni isang palaso man lang, hindi kayo makakatira doon sa kina Hezekiah. At nangyari. At anong tama yung sinabi na ang Espiritu ng Diyos ay ipaparating kay Sennacherib para siya ay pauwiin. At nangyari. Matakot ba siya na naubos ang kanyang mga tauhan? Di kinabukasan, tayo na, uwi na tayo. Wala. Ang yabang niya, nalulusubin niya ang Huda, walang nangyari. Ang nakalaban niya, ang Diyos. So tayo ngayon, kung ang puso lang natin ay magkaisa sa katulad ng puso ni Hezekiah, katapatan niya sa pagsunod, ay walang itong kinakaharap natin, coronavirus, kayang sumpuin ng Panginoon, kayang palayuin ng Panginoon, kayang patigilin ito, paalisin. Katulad na nangyari po sa kalaban ng Huda, ang Assyria. Katulad na nangyari sa Assyria, yung hari, umalis sila. Kaya rin umalis, matapos na itong ating kinakaharap. Purihin ang Panginoon. Amen. So, He is our Jehovah Shammah. God is always with us. Sabi ng Psalms 38 verse 18, malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Amen. Katulad ni Hezekiah, halos give up na siya, pero ang Diyos, kaya lang give up na siya, pero ang buhay niya noon ng mga nakaraan ay talagang nasa Panginoon. So He is the God who is worthy to be exalted in all the earth. Siya ang Diyos na karapat-dapat purihin at sambahin sa buong mundo.
So, ito po makikita po natin na walang katapat ang ating proteksyon. Ang ating proteksyon ay walang katulad. Ang ating Panginoon na siya ang kublihan natin, ang Panginoon ni Abraham, Jacob, ay mapapansin natin na siya ang Diyos na kumikilos sa mga panahon na ito. Amen. At alam natin na hindi siya magpapabaya sa kanyang mga anak sa sumusunod sa kanya. Kung mapapansin nyo yung mga nakaraan nga, yung panahon ng Elijah, hindi pinabayaan yung balo. Sinuportahan niya hanggang sa, ang sabi ng pangako doon, hanggang sa hindi pa nagno-normal ang sitwasyon, ay hindi rin nauubos ang langis at saka harina na suporta sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. So, ganun din. Sa panahon natin ngayon, hindi rin tayo pinababayaan. Ang suporta ng Panginoon ay patuloy na ipinagkakalob sa atin hanggang sa mag-normal ang sitwasyon, ang kondisyon ng ating kalagayan. At nakita natin dito, sabi nga, He is the God who is worthy to be exalted in all the earth. Siya ang Diyos na karapat dapat purihin at sambahin sa buong mundo. So ito na, sa conclusion. Ito nga, ang conclusion natin ay, how great is God's care for His people? God covers His people in times of trouble. God abolishes His people's enemies. God makes His people rest in His presence in times of trouble. God makes His people experience joy in times of trouble. So, nandoon yung care, ang pagmamalasakit, at pag-iingat ng Panginoon sa mga tapat na sumusunod sa Kanya. Kaya lagi ko ang sinasabi na maging tapat po ang ating pagsunod sa ating Panginoon. Huwag natin intindihin yung kung sino man sa paligid natin na magbibigay sa atin ng panghihina ng ating pananampalataya sa Kanya, kundi sabi nga sabi ng Psalms, sabi ni David, worship the Lord, O my soul. So, ikaw mismo, utusan mo ang sarili mo na lumapit sa Diyos, manampalataya, magpuri, magpasalamat sa kinakarap mo sa araw-araw. So, nakita po natin na dito, naranasan nyo na ba ang humarap ng isang napakatinding kahirapan sa buhay? Higit pa sa hirap na dulot ng coronavirus na naranasan natin sa ngayon. Wala pang gamot o hindi nakakatiyak kung gagaling ka o mamamatay ka na. Kung nakaranas ka na, naranasan mo na ba ang dakilang pag-iingat ng Diyos sa buhay mo? O kung hindi pa, ngayon pa lang, alalahanin natin ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa kanyang mga anak. Dakila ang kanyang pag-iingat sa mga anak niya. Iingatan tayo ng Diyos laban sa COVID-19. Amen. Praise God. So, dito na ako magtatapos. Na kung hindi pa natin nararanasan o kung naranasan man natin, napagtagumpayan natin ang mga napakatinding pagsubok sa ating buhay. Dito sa panahon na ito, na sa kasalukuyan, dumaranas tayo ng matinding pagsubok dito sa coronavirus na ito. At naniniwala tayo na kayang sumpuin, kayang patahimikin, kayang palayuin ng ating Panginoon ang virus na ito. Sa ating buhay ay hindi niya tayo pababayaan. Siya ang ating kanlungan, kublihan, at protection na hindi makakalapit anumang mga banta ng virus na yan sa ating mga buhay. Kaya sa mga oras na ito, huwag po natin pabayaan ang ating relasyon sa Panginoon. Lalo pa tayong dapat lumalim, lalo pang tayong dapat na magmakaawa sa Diyos, na huwag tayong madapuan ng sakit na ito. Dahil sa kasalukuyan, hindi pa natin alam kung kailan ito magtatapos. At ang kahilingan natin sa ating pananalangin ay hilingin natin na magkaroon na ng, kung halimbawa man gamitin ang ang science na makatuklas ng yung injection na para sa protection ng physical na katawan na ito. At ipanalangin natin na bigyan ng karunungan yung mga makaka-imbento ng gamot na ito sa lalong madaling panahon na itong pamamaraan ng pagsugpo ng Panginoon sa coronavirus. At ganoon din na ingatan ang bawat isa sa atin dito sa Burning Bulls at saka sa ingatan sa yung Divine Word of God Christian Church, sa mga mahal natin sa buhay.
naingatan tayo lahat at makasunod tayo sa kanyang kalooban. So dito na ako magtatapos, tayo kung lahat ay manalangin. Amang banal, purihin ka sa oras na ito. Tapat ka sa iyong pangako at patuloy kang sumusunod sa mga gusto mong ipatupad sa mga sumusunod sa iyo. Purihin ka, O Diyos, patuloy kong hinihingi ang protection mo sa bawat isa dito sa Burning Bush, doon sa Divine Word of God Christian Church, sa patuloy na tapat na sumusunod sa iyong kalooban. Hayaan mo, Lord, na ang mga mahal namin sa buhay ay kayo ang aming kanlungan, ang kublihan, ang kapanatagan, ang kapayapaan sa oras ng mga pagsubok na aming kinakaharap sa buhay. Salamat, Ama. Purihin ka sa umagang ito. Binabalik namin ang kapurihan sa iyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah.